Yan. Good morning sa inyong lahat. Ay, meron pala sa taas. Yan. Good morning sa ating lahat. At syempre sa Facebook tsaka sa YouTube, good morning po sa ating online viewers, mga attendees. Kanina kasi konti. So, tapos kayo, halos parang konti lang din. So, ibig sabihin, marami pong nag-decide na mag-online lang sila ngayon. Yan. So, may miss nyo po yung, yung ating live or face-to-face na worship. Ayan, namiss ko po kayo last Sunday kasi nasa Davao po kami. Ako naman yung nakamiss nung Sunday. No? Kami pong dalawa ni Sister Leia. At hindi po namin napanood yung live na preaching ni Pastor Jay. No? Natutuwa ba kayo? Meron tayong mga bagong preachers. Nakakatuwa po. No? Si Jay po, noon pa man yun na kikita po ni Pastor Adina na meron po talaga siyang gift ng exhortation, saka yung encouragement. So, nagagamit niya na po ngayon yung kanyang gift. Purihin po si Lord. Bago po ako mag-preach, may papakita lang po muna ako mga picture sa inyo dahil galing nga po kami ng Davao. Yan. Ayan po. So, naka-hotel po kami ng 2 days, pero minarapat po namin na mag-stay po after kasi 1 week po kami doon. So, mga 5 days po kami nakastay. Hindi pala, 3 days pala ako sa hotel kami. So, yung natitirang araw po namin sa Davao, nag-stay po kami sa transient house ni Tita Evelyn. Yung si Tita Evelyn po, nasa gitna namin ni Sister Leia, tsaka nasa gitna po ng picture po na yan. Siya po isang senior citizen, may-ari po siya ng isang transient house sa Davao, sa Marfori. So, naging kaibigan na po namin siya kasi from time to time, kapag pupunta po kami ng Davao, ay dadalawin namin siya at somehow doon kami magstay sa kanya kapag po meron po kaming time. Napakabait po niya, do ang tingin po ng maraming tao sa kanya ay masungit, stricto masyado, pero ang ganda po ng discipline niya, sobrang linis po sa bahay niya. At gustong-gusto po namin siyang makakilala sa Panginoon. Kasi nag-isa lang po siya sa bahay niya. At nire-reach out po talaga namin and we are really praying na makilala niya po ang Panginoon sa kanyang buhay. Kaya naman po pagpunta na po namin doon ay binigyan po namin siya ng Pinoy Bible. So, tuwan-tuwa naman siya pero sabi niya, marami na akong Bible. Sige, idagdag ko yan. So, sabi namin, basahin mo yan kasi maganda po yan. Bagong version po yan ng Tagalog. So, tapos, napansin na po namin siya ni Sister Leia kapag po nagpipray kami sa pagkain, medyo aalis siyang ganun. So, meron po siyang impression na religious. Kumbaga, hindi kami magkapareho. Pero, the goal is, hindi niya po maramdaman na siya ay iba. Kaya naman po, talagang pinagpipray po namin siya at before po kami umalis, ay niregaluhan po ulit namin siya ng something na binili na po namin sa Davao at pinag-pray po namin siya. So, meron po kami opportunity na ipag-pray po siya. And we believe na may ginagawa po ang Panginoon sa mga panalangin po na ganun lang, no? So, yun po yung storya po namin dyan. And then, next. Ayan. Habang po kami ay papunta, galing sa airport, papunta kami ng bahay ni Tita Evelyn, ay nag-taxi kami. Yung naka-red po, yan po si Bart. No? Ang kagandahan po kay Bart, sa taxi na, ang tugtog ay Christian songs. So nakilala kagad namin, oy, Christian ka, no? So yes po. Saan ka nag-a-attend? Sabi namin ganyan. So sabi na, sa Solideo Gloria ako nag-a-attend. Talaga? Naalala ko yung Solideo Gloria, narinig ko yan sa DCAS. Yan yung church ni Pastor Jurem Ramos. Kung nakikinig po kayo ng radyo, DCAS, nagpipreach po yan sa gabi, si Pastor Jurem. Sabi namin, alam mo, namin yan, favorite namin yan sa radyo. Gusto namin nga maka-attend sa kanya eh. Gusto namin maka-attend. So that time, nagpipray po kami ng church na malapit po kay Tita Evelyn. So, tinugon po ni Lord. Sabi namin, ay, malapit ba yan sa doon sa bahay na paghahatid mo sa amin? Opo, 5 minutes lang yan. At malapit din po kami doon. Sabi na,
niyaya kami. Gusto niyo po doon kayo umattend sa Sunday. Saturday po yon. Gusto mo doon kami. So, ang ganda po, kasi siya na rin yung nagsundo sa amin, papunta doon sa church ni Pastor Juren kung saan kami mag-a-attend. Okay naman po, binabalak nga namin, mag-online na lang kami, kasi po, malalayo din yung CTTP Church doon, saka yung IGM Church sa Davao. Malayo po sa location po kung saan kami naka-transient house. So, siya po yung naghatid po sa amin sa church at magsi-church na rin po silang pamilya. So, kasama po namin sa taxi. At alam niyo po ba, na-meet po namin si Pastor Jurem, nakinig po kami sa kanya, nasa gitna po nung picture po namin. At sabi ni Pastor Jurem sa amin, sino nag-invite sa inyo dito? Taga saan ba kayo? Taga Manila po kami. Ang nag-invite po sa amin si Bart. Hindi namin ganun. Sabi niya, hindi ko siya kilala. Hindi niya kilala si Bart. Ngayon pala si Bart ay weeks pa lang na nag-a-attend. Kasama ang kanyang family. Galing po sila sa ibang church and then doon na po sila nag-attend. So, imagine po ninyo, kami pa ang nagpakilala kay Bart, kay Pastor Jurem na nag-invite sa amin sa church. Nakakatuwa po na isipin. At yun po, kumbaga na-enjoy po namin yung church po doon. Kaya po na-miss ko yung online dito po sa atin. Okay, next. Okay. Yung nasa gitna po, yung kaakbay po ni Sister Leia ay si Ma'am Fatima. At sila po yung mga business partners po namin sa Cotabato, Davao, ganyan po. So sila po ay mga Muslim at sila po ay Magindanaoan. Ang Magindanaoan daw po sila yung medyo nakakaangat, mga elite po na sa Muslim. At sila po ay napakababait. Gustong-gusto po nila yung grupo namin. Gustong-gusto po nila si Sister Leia. Okay? Sila po yung naka-ganon. Ano man tawag doon? Yung balot po sa hair. Yan. Sila po yung kind ng Muslim po na ganon. At napakababait po nila. At sa Kairos training, na kung saan ay nagtitrain po kami, ay sabi po doon, kapag kayo ay merong mga kakilala or mga nakakasama ninyo na ibang people group or ibang language nila o ibang dialect nila or ibang culture nila, kaibiganin nyo sila. Kaya naman po, sinisikap po namin na kaibiganin po talaga sila at ipakita po sa kanila yung kagandahang loob po ng mga Christian. At kaya po, tuwan-tuwa po sila. At si Ma'am Fatima, yung nasa gitna po, nung pinag-pray po namin si Tita Evelyn, na doon po sa bahay at na-witness po na pinag-pray po namin si Tita Evelyn. At alam niyo po ba, napakabait po ni Ma'am Fatima kasi nag-volunteer siya na ihatid naman kami papunta ng airport. So sinakyan na siyang nagsakay sa amin sa kanyang sasakyan, siya nagda-drive. Kahit na litong-lito po siya sa daanan kasi malayo po yung Marfori, mga 20 to 30 minute drive po yung papunta ng airport. So, siya po yung nag-volunteer na ihatid po kami. So, purin po ang Panginoon doon sa mga ganon. At ang GTA ko po doon, ang Kristiyanong gustong sumunod sa Panginoon, kahit saan man makarating, gagawa ng paraan para makasunod sa Panginoon. Kahit saan po tayo makarating, kapag po kayo gusto nyong sundin ng Panginoon, wherever you are, gagawa ka ng paraan para sundin mo ang Panginoon. Amen. So, kaya po, ini-encourage ko po kayo na wherever you are, kahit saan po kayo makarating, gampanan po ninyo yung pagiging Kristiyano po ninyo. At gagamitin po kayo ni Lord na maging pagpapala po sa kanila. Okay, now let's go to our topic. So, ang preaching series po natin ngayong July ay Be a Real Disciple. Sabihin nyo nga, Be a Real Disciple. Parang utos siya, no? Sabihin mo sa katabi mo, Be a Real Disciple. Hindi ba kayo nagtanong din sa sarili ninyo? Kasi ito nung pinost na ni Pastor Renito sa GC ng mga preachers, Be a Real Disciple. Hala, bakit? Meron bang fake disciple? Sabi ko, meron bang fake disciple? No? So, meron, no? Pero yung iba, undecided.
Kailan yung undecided? Hindi pa nagdi-decide. Okay? Mamaya po, may papaliwanag pa po ako dyan sa undecided na yan. So, ang gusto po ng Panginoon na maiparating po sa ating church ngayon ay nagdi-desire ang Panginoon ng real disciples at hindi po yung fake. So, alam niyo po bang merong tinatawag na non-discipleship Christianity? Okay, papaliwanag ko po yung non-discipleship Christianity. Nag-i-exist po ito noon pa man at hanggang ngayon. Ito po ang non-discipleship Christianity, para sa kanila, sapat na yung going to church, mag-offering, mag-worship, makinig ng preaching, pray ng konti, mag-say hi sa mga kaibigan sa church, churchmates, tapos uuwi na. Para sa kanila, kompleto na yun. Nag-church na sila at sila ay Christian na. Sila ay disciple na. Pag papakinggan naman natin, okay naman na, di ba? Kompleto naman. Punta ng church, nag-worship, nag-say hi, hello, nag-offering. Ano pang kulang? Wala naman ang kulang, no? Kompleto na. Tapos mag-say hi, bye-bye, see you next Sunday. Parang kompleto naman na. Pero sa totoo lang po, kalahati pa lang po yun. Okay? Dito po papasok ang pagiging real disciples. Ang church po ay gathering ng committed followers of Christ. Ang ibig sabihin, susundin po natin ang lahat ng mga tagubili ng ating Panginoong Jesus. At kasama na po dyan ang being a disciple and making disciples. Okay? Last Sunday po, ang topic ni Brother Jay ay counting the cost. Ano yung counting the cost? Counting the cost of following Christ. Ibig sabihin, hindi lang po yung cost ng yung pag-church mo, ano bang nawawala sa'yo, yun ba yung cost? Hindi. Of following Christ yun. Okay? Ang pinapabilang po sa atin, counting the cost. So ngayon naman po, ang i-discuss natin, ang topic naman ay carry your cross. So, magkakasunod po itong mga preaching po na ito. Kung si Brother J ay sa Luke 14, ang kanyang text, ang carry your cross naman, kukuhunin natin sa Mark chapter 8. And by the way, pagpapakinggan po ninyo yung mga preaching po ngayon, ang mga verses ay almost the same. Almost paulit-ulit po. Kaya wag po kayo magsasawa. Kasi iba-iba naman po yung ina-emphasize sa bawat Sunday. Okay? So, basahin ko po yung Mark 8:34-37 sa NIV version. Sabi po dyan, "Then he called the crowd to him along with his disciples and said, 'Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. For whoever wants to save their life will lose it. But whoever loses their life for me and for the gospel will save it. What good is it for someone to gain the whole world yet forfeit their soul? Or what can anyone give in exchange for their soul?'" Okay. Basahin po natin sa Pinoy version para mas malapit po sa ating mga puso, no? Sabi po diyan, "Tinawag ni Jesus ang mga tao at ang mga disciples niya, saka sinabi sa kanila, 'Kung gusto niyong sumunod sa akin, kailangan niyo munang kalimutan ang sarili niyo. Pasanin ang krus niyo at sumunod kayo sa akin. Kung gusto niyong iligtas ang buhay, mawawala niyo ito. Pero kung ibibigay niyo ang buhay niyo para sa akin at sa magandang balita, maliligtas niyo ang buhay niyo. Anong mapapala niyo kung makuha niyo nga ang buong mundo, pero mawawala naman sa inyo ang buhay niyo? Siyempre, wala. Walang mabibigay ang tao kapalit ang buhay niya." Bago po natin marinig ang mensahe po ngayon, manalangin po muna tayo. Father God, salamat po Lord sa araw na ito, Panginoon. Salamat dahil lumupa na Lord yung ulan and somehow Lord ay may kapakinabangan, Panginoon, sa amin ang ulan, Panginoon. And this time, Lord, ay salamat dahil na nahinto, Panginoon, pansamantala, maaring matagal na ulit, Panginoon, bago umulan. Pero
Dalangin namin, Lord, na humupa na yung may mga bagyo, yung mayroong mga nabaha, Panginoon, at nahirapan, Panginoon, sa tuloy-tuloy na ulan, Panginoon. And right now, Father God, salamat, Lord, sa blessings sa Panginoon sa amin na kami, Lord, ay narito sa iyong bahay-sambahan, Panginoon. Kami ay nagpupuri, nagagalak, Panginoon, nagsama-sama kami, Panginoon. Sumasamba, Panginoon, sa inyo. And right now, kami ay makikinig naman ng iyong mensahe, Lord, sa araw na ito. Ang dalangin namin, Lord, ikaw ang siyang magbukas ng aming mga puso't isipan, Panginoon. Papasukin namin ang iyong mga salita, Panginoon, whether ito, Lord, ay inspiring sa aming tainga or correction or rebuke, Panginoon, sa amin. Ang salita mo, Lord, ay katulad, Lord, ng tabak na magkabilang talim, Panginoon. Hayaan mo, Lord, na tanggapin namin ito as it is dahil ito ang kailangan namin sa aming mga buhay, Panginoon. Gamitin mo, Lord, ang inyong mensahero, Panginoon, sa araw na ito na maging daluyan lamang, Panginoon, ng iyong presensya at ng iyong mensahe, Panginoon. At bigyan mo kami, Lord, ng bukas na puso, Panginoon, at tanggapin ka namin, Panginoon, sa aming mga puso, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos. Ito pa ang dalangin sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ito pong Mark 8, 34 to 37, ay mababasa rin po natin sa Matthew 16, 24 to 26. At mababasa rin po natin ito sa Luke 9, 23 to 25. Almost the same words. Okay? Ano pong ibig sabihin po nito? Yung Matthew, Mark, and Luke, ang tawag po dito ay Synoptic Gospels. Sabihin nyo nga, Synoptic Gospels. Alam niyo po yung Synoptics? Yung pagkulang ka sa tubig? Sinok yun. Synoptic Gospels. Ito po yung almost similar ang content niya. Okay? Almost similar. Yung kwento ni Jesus tungkol sa pagpapagaling sa ganito, nandito rin. Sa Matthew, nasa Mark din, nasa Luke din. Yung John kasi, ibang style ng pagkakasulat po, no? At bakit po sa pare-pareho? Kasi almost the same ang source of information. Ibig sabihin, yung information na nagmula kay Mark, yun din ang information na nakuha ni Matthew, yun din ang nakuha ni Luke. Kaya yun pong nasulat nila. At sabi po ng mga scholars, Bible scholars, yung kay Mark nga raw po ang almost source of information ni Matthew at ni Luke. Pero kung tutuusin, si Mark, yung pinakamaikling gospel. Okay? Parang nagmamadali siya. Okay? Ang ibig sabihin po nun, meron pang other source si Matthew na idinagdag niya at meron si Luke na other source na idinagdag niya. Okay? Kaya, maraming nag-a-appear kay Matthew na wala si Mark, maraming nag-a-appear sa Gospel of Luke na wala sa Mark. Okay? Pero yun pong sabi nila, parang mas original daw po yung kay Mark. Pero Synoptic Gospels, same po ang laman, kaya sila ay na-canonized, okay? Bilang part ng New Testament. Okay. Pero may kakaiba po kay Mark. Okay? Ang sabi po sa verse noon na binasa natin sa Mark 8:34, tinawag ni Jesus ang mga tao kasama ang mga alagad. Yun po ang account ni Mark. Kay Matthew, tsaka kay Luke, ang nakalagay lang at sinabi nila sa kanila. Ganun lang. Meron nga po doon, at sinabi niya sa kanya mga alagad. Ganun lang siya. Pero, gusto ko pong i-emphasize yung kakaiba na ginawa po ni Mark. Tinawag ni Jesus ang mga tao kasama ang mga alagad. Kung napapansin po ninyo, pag nagpipreach po kami, usually, ang kausap lang ni Jesus sa kanyang mga preachings ay yung mga alagad lang. Pero dito po sa Mark, sinabi po niya, tinawag niya ang mga tao kasama ang mga alagad. So ano pong implication nito? Dito po ina-emphasize ni Mark na ang invitation ni Jesus ay hindi lang sa mga disciples. Ang invitation na sumunod kayo sa akin ay hindi lang po sa mga disciples na pinili niya. Ito ay inopen niya rin sa lahat
Kasi tinawag niya nga sila. So, open po ito sa mga undecided. Naalala niyo po yung binanggit ko kanina. Hindi disciple pa. Undecided lang. Okay? Kasama po dyan yung mga undecided. Mga observers, kasama po dyan. Mga Gentiles, mga hindi po Jews. Mga passive followers. Alam niyo po yung yung sabi ng pastor, Amen! Yung passive follower. Hindi nag-amen. Yun po yung passive. Diba? Hindi na maka-yes, hindi rin maka-no. Okay? Kasama po sila sa ini-invite. Ano pa? Yung gusto lang ng miracles sa kapagkain. Okay? Gusto lang nung gumaling. Di ba? Kasama po sila sa ini-invite ni Jesus. At kasama na rin po dito yung enemies of Christ. Okay? Mga negative kay Jesus. So kasama po silang invite ng Panginoong Jesus. At ang invitation ng Panginoon ay kung gusto nyong sumunod sa akin, deny yourself, carry your cross, and follow me. Yun po ang invitation ng Panginoong Jesus. So, ang bibigyan po natin ng emphasis ngayon ay carrying your cross. Sabihin nyo nga, carrying your cross. Ayan. Bakit po kaya dito sinabi ni Jesus na kung gusto nyong sumunod sa akin, kailangan i-deny ang sarili ninyo, pasanin ang sarili nyong cross, at sumunod sa akin, sabi ng Panginoon. Bakit kaya pinapapasan ang sariling cross? Ano nga ba ang cross? Diba? Ano nga ba yung cross? Okay? Napakaseryosong bagay. Pag sinabing pasanin ang cross, yung deny yourself nga, di ba? Seryosong bagay. Yun, ha? Kakalimutan ko sarili ko. Marami akong plano sa buhay. I-deny ko ang sarili ko. Bigat na nga ako sa buhay na ito. Di ba? Papasanin ko pa ang krus para sumunod sa Panginoon. Yan po, no? So, napakabigat pong invitation ito. What is the cross really? And what does it mean to carry one's cross? Is it really necessary to carry our cross to follow Him and to be a real disciple? Baka pwede namang church lang tayo. Wala nang mahirap na part. Baka pwede namang ganyan. Di ba? Yung atin lang tayo, di ba? Pero walang commitment. Baka pwede naman yung ganyan. How do we carry our cross? Okay? Yun po yung mga tanong na sasagutin po natin. So, ang unang tanong po, what is the cross? What does it mean to take up one's cross? Ang sabi po sa verse, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. Actually, parang isa lang po talaga ito eh. Deny self, take up your cross, follow me. Actually, ito ay para sumunod ka sa Panginoon. Di ba? Yan ang sabi na eh. Whoever wants to be my disciple. Ang disciple kasi ay sumusunod sa Panginoon, follower of Christ. So, parang sinasabi niya, ganito ang pagsunod sa akin. Deny yourself and take up your cross. Okay? So, kakaiba po mag-invite ng Panginoon, Nakakagulat. Nakakatakot, di ba? Nakakatakot, di ba? Deny yourself. Nakakatakot po yun. Sino naman sa inyo yung nangligaw dito? Taas ang kamay. Nanligaw. May mga asawa, nanligaw kayo. Taas kamay. Okay. O, lahat ng mga lalaki nanligaw. Meron ba ditong matandang binata? Lahat ng mga lalaki nanligaw. Kahit na wala pang asawa, somehow, nasubukan niya na manligaw. Di ba? Pag nanliligaw, ang pinapakita mo sa nanliligawan mo ay yung lahat na magaganda, lahat ng karakter na nasa iyo na maipagmamalaki mo, di ba? Hindi mo talaga ipapakita yung yung kapangitan, di ba? Yung ugaling pangit, yung habits na pangit, hindi mo papakita sa nililigawan mo 'yon. Pero, di ba, alam naman natin mga nanay, mga asawa dito, no? Alam naman natin kapag asawa niyo na nalalaman niyo na yung mga kapangitan sa asawa ninyo, di ba? Amen ba dyan? Amen. Di ba, nalalaman mo, grabe naman tong asawa kong to. Hindi man lang nagsashower bago ko matulog. Ang may pawis, di ba? Ano pa? Grabe, humihilik pala, di ba? At marami pang mga kapangitan na dahil sa pagmamahal mo sa kanya, tinatanggap mo lahat yun, di ba? Pero gano'n na nga tayo. Hindi natin papakita yung mga pangit, yung mga magaganda lang. O,
Pag nagsisales ka, nasa sales ka, di ba? Lahat ng magaganda lang, nakatangian ng binibenta mo o services mo, yun lang ang sinasabi mo sa mga customers, sa mga clients, di ba? Kahit na wala naman kasing perfect na product or services, di ba? Kahit na alam mong may kahinaan, may weakness ang product mo, di ba? Hindi mo yun sinasabi sa maraming tao. Yung mga negative na parts, okay? Mga difficult na maintindihan, no? Hindi mo ipapakita. Ang lagi mo ina-emphasize, yung magagandang bagay sa product mo, di ba? Ganon siya. Pero si Jesus, kakaiba, di ba? Kakaiba. After niyang magpakita ng miracles, after niya magpakain ng maraming tao, magpagaling ng mga may sakit. Imaginein mo, no? Nakakita yung mga pilay, di ba? Nakikinig ba kayo? Nakalakad yung mga bulag. Di ba? Gumaling yung mga may sakit, di ba? Dahil sa miracles si Jesus. Kasi ang tawag po doon ay come and see level. Okay? Marinig niyo po ito madalas, yung come and see level ng pagdi-disciple ni Jesus. Yun ang pasimula. Come and see lang muna. O, tingnan nyo, yung yung water gagawin kong into wine. O, makakakita yung bulag, makakalakad yung pilay, di ba? O, paparamihin ko yung tinapay at saka yung isda, papakainin ko yung libu-libong tao. Wow! Ganun sila lahat, di ba? Wow! Tapos ito na. Dumating na po yung part na to. Ibang level na, di ba? Sabi niya sa mga tao at sa mga alagad niya, kung sinong gustong sumunod sa akin, i-deny ang sarili niyo, buhatin yung krus ninyo at sumunod kayo sa akin. Anong level na yan? Ibang level na yan. Yan ay follow me level na. Or mas mataas pa malamang. Yan ay remain in me or be with me level na hanggang kamatayan. Dito po, somehow, hindi alam na nila ang meaning ng carry your cross. Kahit na hindi pa nila nakikita na ipako si Jesus. Tama? Hindi pa kasi pinapako dito eh. Alam na nila kung gaano kabigat yon. Kasi ang pagpapako po, ang crucifixion ay parusa po noon. Pinakamabigat na parusa, no? So, yun po yung kaya alam na nila. So, itong verse na to ay pahiwatig din ng malapit nang mangyari kay Jesus. Okay? So, yun po tapos ito yung sinabi niya, deny yourself, take up your cross, follow me. Ano pong pinapakitang picture ni Jesus dito? Na sinabi niyang take up your cross. Okay? Sabi po ni Lee Strobel, sabi niya, the picture is of someone already condemned, required to carry the beam of his own cross to the place of execution. Kasi po, yung cross na nakikita natin, either wala pa po yung ganito, ito lang muna. Pwede rin pong ganun na siya. Okay? Nabubuhatin na cross. Cross-bearing includes a willingness to suffer and die for the Lord's sake. Follow me, implying that his own death would be by crucifixion. So, ang ibig sabihin po ng carry your cross, pinapakita lang, para saan ba yung carry your cross? Ipapako ka sa cross at hanggang mamatay ka. Ganun po ang pinapahiwatig po ni Jesus dito. Gusto niyong sumunod sa akin? Ihanda ninyong mawala ang buhay ninyo. Kaya naman po yung mga susunod na verse, ano nangyari? Kanina lang, ang sinasabi ni Jesus ay, paano sumunod sa akin? Bakit sa verse 35 kagad? Ba't buhay na kagad na pinag-usapan? Nag-switch yata ng topic si Jesus. Bakit buhay na? Di ba? So, crucifixion was a form of execution. Rome used for rebels and runaway slaves. The image is of an already condemned individual carrying the beam of their cross to the site of execution. Kapag ikaw ay sumunod sa Panginoon at you carry your cross, you are already condemned. Ibig sabihin, pag sumunod ka sa Panginoon, hindi pwedeng
hindi committed. Committed dapat. Yung mga undecided, dapat decided. Okay? Yun po ang pinipicture ni Jesus dito. Jesus used this powerful image to illustrate the price of being His disciple. Napakabigat pala ng price, no? Nakita naman natin last Sunday, di ba? Jesus laid down His life voluntarily and He asked us to do the same, to commit our lives wholeheartedly to Him, accepting any hardship this choice may bring. Pag nag-say yes tayo sa Panginoon, automatic, tanggapin na natin na may hardship tayong gaganapin. Kaya naman po, parang half-truth lang po yung kanta natin sa EG, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Dapat may kadugtong yon. May paghihirap din. Masayang tunay, di ba? Dapat may ganun din, di ba? So, carry your cross means to commit our lives wholeheartedly to Christ, accepting any hardship this choice may bring, and be willing to suffer even to death for the Lord's sake. Okay. Sino sa inyo ang handang mamatay para kay Kristo? Yan, ganyan-ganyan din po ako, tahimik. Yan po, no? Pero you know what? Sa mga persecuted na lugar, bansa, yung mga underground po on church, o talagang pinapahirapan po yung mga Christian sa mga bansa na yun, totoong-totoo sa kanila ang carrying your cross and following Christ hanggang kamatayan. Marami na pong nakaranas, purihin si Lord, nasa piling na sila ng Panginoon. Meron silang buhay na walang hanggan. Dito po sa atin, meron na ba kayong nabalitaan po na pinatay dahil Christian siya? Parang, kahit po sa Mindanao, parang hindi naman po mga isolated case kung meron man. Pero wala di ba? Kasi may law pa tayo, di ba? Na sumasagot dyan. Okay. Ganon po kabigat ang pagsunod sa Panginoon. Hindi lang po yung tinatawag na non-discipleship Christians. Na gusto lang yung worship, gusto lang ng fellowship, gusto lang ng celebration and enjoyment, gusto lang ng answered prayers, gusto makinig ng inspiring messages, gusto lang mag-enjoy sa ministry, pero ayaw mag-commit sa discipleship, at lalo pa ayaw magbahagi ng ebanghelyo sa iba. Alright. Reasons why even Christians don't want to carry their cross as part of discipleship. Ano po yung mga reasons ba? No? Kanina lang, no? Nakakatakot naman talaga yun lahat. Ito pa yung mga reasons ng even Christians. Don't want hardships and sacrifices and sufferings. Pastor, may 3 na nga akong sinuot na singsing eh. Nung nag-asawa ako, di ba? Una, yung engagement ring, di ba? Pangalawa, yung wedding ring, di ba? Lord, ngayon, suffering na. Pati ba naman naging Kristiyano ko, may suffering pa din. Ayaw na natin ng suffering, no? It's really a natural tendency sa atin na ayaw po natin mag-suffer. Ayaw natin ng hardships, no? Kaya naman, kung naranasan natin, di ba, na maghirap nung maliit pa tayo, no? Nagsusumikap kang mag-aral kasi ayaw mo nang maranasan yun ng mga anak mo. Yung hirap na naranasan mo, no? Kasi it's a natural thing. Ayaw talaga nating mahirapan, no? Ano pa? Don't want to get hurt, no? Ayaw nating masaktan. Yung mga hugot dyan, no? Ang dami nang nanakit sa akin, di ba? Ayoko nang masaktan pang muli. Ano pa? Ng mga reasons na ayaw na ng carrying the cross.
Ayaw na mag-follow kay Christ. Don't want to die. Kasi dito, no, hanggang kamatayan, sinabi ni Jesus. Hello? Lahat naman tayo mamamatay kahit hindi ka sumunod kay Kristo. Di ba? Lugi ka kapag hindi ka sumunod kay Kristo. Mamamatay ka din. Wala ka pang buhay na walang hanggan. Di ba? Pumili na tayo. Better. Best talaga. Na we die for Christ. We follow Christ and carry our cross and follow Him. Yan ang pinaka magandang path ng isang tao, ng isang Kristiyano, no? Don't want to die? Mamamatay naman tayo lahat. Kaya, okay. Natural po sa ating mga tao na ingatan ang sarili natin at proteksyonan laban sa anumang panganib sa buhay. Our brain is 100% hardwired for self-preservation. Ang tawag po dyan sa part ng brain na yan ay amygdala. Sabihin nyo ka amygdala. Okay. Ito po yung brain, yung part ng brain na responsible for self-preservation and survival. Kaya po nung panahon na nahulog ka, nung maliit ka, nung sanggol ka pa, sa kama, ayaw mo na ulit mahulog, kaya nag-iingat ka na. Di ba? Nung nasagi ka sa kotse, ayaw mo nang masagi ulit. Di ba? Ayaw mo mabangga. Ayaw mo mahulog. Kaya may mga afraid sa heights, di ba? Afraid sa speed, di ba? Kasi, hardwired talaga yung brain natin. Yung iba naman, excite doon. Pero yung marami pong mga tao na ayoko masaktan, ayoko mamatay. Di ba? Ayoko dyan. Mahirap yan. Yun po yung natural po. Bakit po may ganon? Kasi may fear. Tama, di ba? Natatakot tayo. Ang sobrang fear, okay naman po yung may konti kang fear, pero nagsisigi ka pa rin, nagugo ka pa rin. Pero yung excessive fear, alam niyo po ba yung sobrang takot na takot ka? Meron ka pong tinatawag na distrust and unbelief. Hindi ka naniniwala na safe ang eroplano, di ba? Takot na takot ka pag may turbulence. Ano ba? Takot ka sa dagat, di ba? Takot ka sa heights, di ba? May fear ka, meron kang distrust and unbelief. Imaginein mo na lang. Pag natatakot ka sa sinabi ni Jesus na kung gusto mong sumunod sa akin, deny yourself, take up your cross and follow me. Pag natakot ka doon, meron kang distrust and unbelief sa Panginoon. At sabi sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him will not perish but have eternal life. Ang hindi po naniniwala sa Panginoon, ang hindi po nagtitiwala at nananalig sa Panginoon, hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ano pa? Yung mga reasons kung bakit ayaw ng carry the cross and following Christ. Selfishness. Sarili lang ang pinapahalagahan. Bahala kayo. Mapahama kayo. Basta ako, Kristiyano na ako. Wala pong ganong Kristiyano. Okay na sa akin yung pamilya ko maligtas. Selfishness pa rin po yun. Ano pa? Yung pinaka-last, has own agenda. May pangarap ang iba na gustong tuparin. May ambition na hindi connected sa plano ng Panginoon. Taliwas sa Panginoon. Alam niyo po, okay naman yung ambition. Wag lang selfish ambition. Okay po yung pangarap sa buhay, pero wag niyo pong kakalimutan na dapat ang pangarap niyo sa buhay, yun din yung plano ng Panginoon sa inyo. Hindi po pwedeng magkahiwalay. Alam niyo po, yung landas na makitid, tsaka landas na maluwag, ang papunta po doon kapahamakan. Yung makitid, ang papunta po yun sa buhay. Makitid, mahirap. Madali po ang landas na ito. Gusto po nating guminhawa ang buhay natin, pero kinakalimutan natin ang landas na sinasabi sa atin ng Panginoon, ang plano ng Panginoon sa atin. Sa kapahamakan po, makakarating yun. Kaya po, naalala ko noon, nung gusto namin mag-migrate sa Australia. Namimili kami ng bansa noon ni Sister Leia. Nung si Pastor Miguel pa yung pastor po dito. Sabi namin,
May mga ano po, invitation na magpunta daw kami ng Australia, ganyan, Canada, di ba? Kasi namin ni pastor sa amin, at hindi po namin talaga makakalimutan to, sabi niya, kahit saan kayo makarating, huwag niyong kakalimutan si Lord. Huwag niyong kakalimutan ang church. Ang ibig sabihin po niyan, huwag kayong lalayo sa plano ng Panginoon sa inyo. Huwag niyong kakalimutan na sundin ang plano, ang agenda ng Panginoon sa inyong buhay. At tinake nga po namin yon. Kaya anywhere we go, actually yung Davao po, it's a business trip. Nilagyan na po namin ng tour, pero kinonsider po namin na ministry yon sa Panginoon. Wherever we go, kailangan may makausap kami. Kailangan meron kami maipag-pray. Kailangan meron kaming matulungan. Kailangan maging blessing kami sa iba. So, yan po yung goal. Sabi po sa Mark 8:35-37, "For whoever wants to save their life will lose it, but whoever loses their life for me and for the gospel will save it. What good is it for someone to gain the whole world yet forfeit their soul? Or what can anyone give in exchange for their soul?" Connected po ang buhay sa pagsunod sa Panginoon. Magkasunod, di ba, na diniscuss? So dito po sa verses na ito, may dalawang buhay po o life ang tinutukoy po dito sa verses na ito. Ang una, soul. Sabihin niyo soul. Okay? Ikaw, yung nakakaintindi. Okay? Yung humihinga. Yung nabubuhay. Soul po yan, buhay. Yan po yung tinukoy dyan. Sa Greek word po daw niyan ay it's either soul or life. Okay? Pwede pong magkasing-kahulugan po dyan. Yung pangalawang buhay o life na tinutukoy po dito ni Jesus ay yung eternal life o buhay na walang hanggan. So pag ipaparaphrase po natin ito, own words, kung masyado mong pinapahalaga o mas mahalaga sa iyo ang buhay mo, ito, mawawala sa iyo ang buhay na walang hanggan. Nagigets po ninyo yung pino-point out dito ni Jesus. Pero, kung ang buhay mo ay mawawala para kay Jesus, pagsunod sa Kanya, at sa pag-evangelize, makukuha mo, magkakaroon ka ng buhay. Okay? Hindi po natin maintindihan, siguro, maintindihan po natin, yung buhay natin before tayo naging Kristiyano at buhay natin ngayon, no? Kung kayo po papipiliin, ano po ang gusto ninyo? Buhay noon o buhay nyo ngayon? Siyempre, buhay nyo ngayon, di ba? Kasi iba pa rin yung, kahit na may mga pagsubok sa buhay, pero meron kang Kristo sa puso. Di ba? With Christ in my vessel, I can smile at the storm. Hindi mawawala yung pagsubok, hindi mawawala yung storm, pero nakasmile ka. You can smile kasi meron kang Kristo sa buhay. Bukod pa doon, meron kang buhay na walang hanggan. Nagigets po natin. Amen ba dyan? Amen. Okay. Carrying your cross even to death is part of following Christ. Our reward is the true life, eternal life. Okay? Dito po sa atin, it could mean na, kasi wala namang papatayin sa atin sa Pilipinas. Kung naging missionary ka, di ba? Pwede pa. Mamatay ka sa mission field. Pero dito sa Pilipinas, this could mean maubos ang buhay mo sa pagsunod sa Panginoon. Hanggang deathbed mo, ang sinasabi mo pa rin, purihin si Lord, tumanggap ka sa Panginoon, manampalataya ka sa Panginoon, mamamatay ka na lang, inuubos mo na yung buhay mo doon. Pwede pong ganon ang ibig sabihin noon. Sino pong gusto sa inyo ng ganon? Yung nasa deathbed ka na. Dahil alam mo na ikaw ay ligtas na. Gusto mo ring maligtas ang nasa paligid mo. Di ba gusto po natin yan? Hanggang sa malagutan ka ng hininga.
praise the Lord pa rin ang sinasabi mo. Di ba? Gusto natin yan kaysa namang nag-aagaw buhay ka. Di ba? Ako, gusto ko nga, pangarap ko yung natutulog lang eh. Di ba? Kumbaga, naubos ang buhay mo at peace. At peace with God. At meron kang peace of God. Di ba? Ang goal is not just to do the Great Commission, but to finish the Great Commission. Alam niyo po, ito po yung natututunan namin sa TNET, yung training po, discipleship training na kung saan po kami enroll. Actually, dalawa po yung enrolled ko po ngayon, yung Kairos training, saka yung TNET training. So, puro mission po yung Kairos, tapos discipleship naman po yung TNET. No? Natutunan po namin doon na hindi lang daw dapat fulfilling the Great Commission. Alam mo yung fulfilling, parang mas easy na salita ito eh. Kasi, basta, gumagawa na ako, okay na yan. Parang fulfilled na. Di ba? Meron ako once a month na, Bible study, pwede na. Parang ganyan na siya, Ito po yung, dapat daw na ginagawa natin. Finishing the Great Commission. Ang goal is to finish the Great Commission. Or, finish, matapos ang buhay natin doing the Great Commission. Whichever comes first. Dumating na ba si Lord kasi finish na yung Great Commission o yung ikaw ang na-finish na habang ginagawa ang Great Commission? Yun po ang goal natin. Kaya, marapat lang na kung tayo susunod sa Panginoon, huwag na yung undecided. Huwag na yung half-hearted. Di ba? You finish the Great Commission. You follow Christ. Huwag nang sayangin pa ang oras. Di ba, no? Now, punta na po tayo doon sa how do you carry your cross? Meron po ako dito mga in-enumerate at ito po yung mga suggestion. How do you carry your cross? Number 1, deny yourself. Kasama po siya, di ba? Deny yourself, carry your cross, and follow Christ. Paano po yung deny yourself? I-align mo yung plano mo sa plano ng Diyos. Huwag kang gagawa ng plano mo nang wala, na hindi mo pinagbabasihan ang plano ng Diyos. Denying yourself yun. No? Give up your selfish desire and agenda at embrace mo yung God's agenda. Whatever, kung ano man yung profession mo, ano man ang negosyo mo, ano man ang ginagawa mo, nasa bahay ka man, or nasa trabaho, wherever. Diba? Yung agenda ng Panginoon, kung ano yung plano ng Panginoon sa mundo, yun dapat ang ginagawa natin. The Great Commission. Okay? Ano pa? Hindi po madali yun, sa totoo lang. Pero, ganun ang pag-carry ng cross. Ano pa? Prioritize the kingdom of God. Give time and make effort to evangelize and to disciple. Ito po yung sinasabi ko kanina, kalahati pa lang po. Pag ang pagiging disciple natin o Kristiyano natin ay nasa loob lang ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 corners of this church. Pag dito lang at paglabas mo, wala ka nang ginawa. Diba? Baka fake disciple yon. Ang totoong disciple, nag-evangelize. Sabihin nyo nga, ang totoong disciple, nag-evangelize. Okay? Sige, ganyan ka. ganon. Ang totoong disciple, nag-evangelize. Sige. Alright. Matthew 6:33, di ba? Unahin natin ang kingdom ng Panginoon and His righteousness at lahat ng ito ay ibibigay niya. Ano pa? Put others first. Serve others. Di ba? Minsan kasi, ito yung antidote sa selfishness. Put others first. Show love and sacrifice for others. Alam niyo po magandang practice, kunwari kainan tayo, maghanap ka muna ng pwedeng mauna sa'yo. Ay, siya matanda. Oh, mauna ka na po. Ay, may papakainin pa siyang mga anak. Ay, una na po kayo.
Hanggang later, nasa dulo ka na. Di ba? Put others first. Isang praktisan lang po yan. Maliit na bagay lang po yun. Pero serve others. Think about others. Diba? Hindi ka man mag-evangelize pa, pero isipin mo na lang yung iba. Ano ba ang kapakanan ng iba? That's one way of carrying your cross. Ano pa? Endure hardship. Sabi po ni Jesus sa John 15:18, if the world hates you, keep in mind that it hated me first. Si Jesus nga in-endure niya. Dapat tayo ganun din. Accept the fact that there will be oppositions, rejections, and persecutions ahead. Hindi po yun mawawala. Hindi po yun promise ng Panginoon. Pag yan po ang preaching ng church, kulto po yun. May hardships, may sufferings, may trials, may temptations, may persecutions, rejections. Sanahin po natin ang rejection na parang kumakain tayo ng kanin. Para hindi ka na masasaktan. Diba? Si Lord ang una lang nire-reject, hindi ikaw. So, sinong nalugi sila? Hindi ikaw. Ikaw sa pagsunod mo sa Panginoon, nagkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Diba? May enjoy mo yung presence ni Lord. Ano pa? Imitate Christ. Seek to grow in Christ and follow His ways. Paano ba si Lord nabuhay? Diba? Yung WWJD. Paano ba si Lord nag-serve? Paano ba siya nagpagaling? Paano ba siya nagpakain? Paano ba siya nag-reach for souls? Reach for the lost. Ayan. Ayan po yung pag-carry ng cross. Hindi po madali lahat yan. Pero gagawin po natin yan for the sake of following Christ. Ano pa? Be a blessing to others. Parang ang sweet, di ba? Wow, magiging blessing na ako sa iba. Yan na lang sa akin, di ba? Pero sa totoo lang po, yung Great Commission, ito po talaga ay nanggaling sa Abrahamic Covenant. Natututunan po namin ito sa sa Kairos. Okay? Yung covenant ng Diyos kay Abraham, I will bless you. Diba? I will make your name great and I will make you a blessing to all nations. Diba ganon ang covenant kay Abraham. Alam niyo po bang yun po ang pinanggalingan ng Great Commission? Yun po ang pinanggalingan. Papalitan po natin yung blessed ng redeemed or saved na lang, no? Sinabi kay Abraham, I will save you and I will make you a great nation and you will be an instrument for others to be saved. Nagets po ninyo? Same, di ba? Pareho po. Kaya yung be a blessing to others, alam niyo po, ang pinaka maganda, pinakahigit na blessing na pwede nating i-share sa iba, salvation. Mahuhulog at mahuhulog pa rin po doon. Siyempre, hindi naman laging diretso. Pero the goal is for them to be saved. Yun po yung blessing to others. Be a blessing to others. At hindi po yan madali. Kailangan po nating ipanalangin, kailangan natin mag-effort. May kakaharapin po tayong hardships, may persecutions, may rejections. Marami pong ayaw ng blessing na ito. Marami pong ayaw ng Panginoon. Rebellious spirit, meron pong ganun, di ba? Reject ka talaga. Maraming ayaw ng mga Kristiyano. Meron marami din namang dahil mabait ka na Kristiyano, gusto ka nila. Pero ayaw nila yung sinishare mo. Pero just be a blessing to others. Ang tanong ko po sa inyo, ready ka bang maging blessing sa iba? Amen. Kung ready ka maging blessing sa iba, ang mas malalim na tanong, ready ka ba to follow Christ? Kasama po dyan ang denying yourself and carrying your cross. In conclusion, paano nga ba maging totoong disciple?
Deny yourselves, take up your cross and follow Him. The journey is not easy. That is why, ipinangako po ng Panginoong Jesus nung siya ay nag-ascend. Ipapadala niya ang Holy Spirit sa Acts 1:8. Tatanggap kayo ng Banal na Espiritu at tutulungan ko kayong maging totoong disciple. Para praise po yan, ha? Para umabot kayo sa iba. Okay? Hindi yan pagpalain tayo at hanggang doon na lang. Ang pagpapalang ito ay dapat makakaabot sa iba. Ang kaligtasang ito dapat makakaabot sa iba. Ganun po ang goal kung bakit po pinadala sa atin ang Holy Spirit. Ang totoong disciple ay hindi na nanatili sa loob lang ng simbahan. Ito'y lumalabas para tuparin at tapusin ang Great Commission hanggang matapos ang buhay natin. Let us join our D-group meetings. Okay? Diyan po tayo nagpa-practice mag-disciple. Diyan po tayo magpa-practice para maging disciple po tayo. Matuto tayo ng salita ng Diyos, paano maging D-group leader din. Nako, dapat po yung mga member naman ng D-group. Dapat ang goal ninyo, maging D-group leader din kayo. Okay? Yan po yung goal. O sige, kalabitin mo yung katabi mo. Sabi mo, dapat D-group leader ka din, ha? Okay? Pwede namang next month, next year, basta may goal. Okay? Ano pa? Marami pong opportunities, no? Mag-share tayo ng gospel. Paano mag-share ng gospel? One verse, evangelism. Diba? Romans Road to Salvation. Mag-testimony ka. Diba? Paano ka binago ni Lord? Ganun siya. Ano pa? Marami pong opportunities to learn. I-join po natin. Yung D-Group Leaders Manual Orientation, meron po yan. Pwede po tayo mag-attend doon, magpalista lang po tayo. Kairos Training, Teenet Training, ini-invite po namin kayo nung merong Kairos Training, nag-enroll lang 3, di ba? Ako, si Ate Lea, at saka si Jeko. 3 lang kami CTTP doon, samantalang dati po, di ba? Ang daming CTTP nagka-Kairos sa Thailand. Dahil ba online? Ayaw. Walang travel, di ba? Tipid nga di ba? Okay. Ano pa? Nasugbo Outreach. Every Saturday, meron. Palit-palitan po yung mga D-groups. So, from time to time, mag-volunteer po kayo dyan. At meron kayong makausap na nanay doon. Di ba? O kung kung kayo ay kabataan, makausap niyo yung kabataan doon. Di ba? Maging blessing ka sa iba. Okay? O kaya mag-invite ng mga unchurch, mga kaibigan natin hindi pa nagsa-church. Ang dami po, di ba? Ang dami nating paraan para magampanan natin yung kalahati na pagiging disciple po natin. Para maging totoong disciple po tayo. Ano pa? Yung EG, di ba? Meet and greet. Imagine mo, lagi po may meet and greet tayo every second or third Sunday of every month. Merong meet and greet. Yung meet and greet po ay yung lahat po ng napa-attend po natin dito na guest natin, iimbitahan lang po natin doon. Ang haba po ng listahan ni Ate Tin, ni Sister Tin, nang dapat nating i-follow up para i-invite na sila sa ating meet and greet. Pero walang nagko-confirm. Sayang. Anong goal nyo ba sa kanila? Ba't nyo sila i-invite? Maging Kristiyano sila, maging disciple ba, o gusto nyo lang makita to, tapos wala na? Ganun ba? Di ba hindi? Ang goal natin, makakilala sila sa Panginoon. I-effort na natin. Every third Sunday po yan. So, kung mag-invite po tayo at isipin po natin, i-invite ko to sa meet and greet. Libre pagkain doon. Di ba? Ang dami pong opportunities para gampanan natin ang pagiging disciple natin. Egypt, marami pang iba. 1-to-1, no? Sa Tuesday po, kasabay nung hindi ko nga alam paano ko gagawin to eh. Kasi meron pong di ba, membership seminar, online tayo, naka-spread out sa week. Meron po akong umpisahan na Bible study.
sa business group po namin. Nagagamitin ko po yung DBS. Kung alam niyo po yung DBS, nag-a-attend na ba kayo sa DBS na ba kayo? O, ganun po yung gagawin kong paraan. Para lang makapag-influence ako sa kanila, paano magbasa talaga ng Biblia. At yung mga principles doon, somehow, makapasok sa kanila. Ang alam naman po natin, ang salita ng Diyos ay hindi nagbabalik na walang bunga. Lagi pong may bunga. O ano pa? Kayo, ano po ang naiisip ninyo? Marami pong ideas na ako nabanggit. Yung iba po madali, yung iba mahirap. Pero, ang sabi po ng verse natin ngayon, kung gusto nating sumunod sa Panginoon, i-deny natin ang sarili natin, pasanin natin ang krus natin, at sumunod tayo sa Kanya. Ang sino mang nagpapahalaga sa buhay niya, higit sa Panginoon, mawawala niya ito. Pero ang sino man na uubusin niya ang buhay niya sa paglilingkod sa Panginoon at sa pag-iebanghelyo, makakamtan niya ang buhay na walang hanggan. Choice po natin yan. Sabi po, ni C.T. Studd, lagi po itong narinig natin kay Pastora Nina. Sabi po niya, only one life, it will soon be past. Only what's done for Christ will last. Kung gusto po natin magkaroon ng totoong kabuluhan ng buhay natin, ubusin po natin sa Panginoon. Pag hindi po tayo sa Panginoon, mawawalan ng kabuluhan ang buhay natin. Pero kapag inubos po natin sa pagiging disciple ang buhay natin, yung legacy po natin ay magpapatuloy kahit wala na po tayo dito sa mundo. At dalangin ko po na yan po ang makamtan po natin sa buhay natin. Amen. Dalangin po tayo. Maraming salamat po, aming Diyos Ama, sa buhay na iyong ibinigay, Panginoon, sa amin. Salamat po, O Diyos, sa kaligtasan na aming natamo. Sa pagpapalang ito, Panginoon, na walang kapalit sa amin, Panginoon. Buhay na walang hanggan. Salamat sa ginawa ng aming Panginoong Jesus doon sa krus. Siya ay namatay para bayaran ang aming kasalanan upang kami ay maligtas sa kabayaran ng kasalanan, Panginoon. Salamat sa kaligtasan. Salamat po, Panginoon, sa buhay na walang hanggan. Salamat po, Lord, sa buhay na kahit na maraming pagsubok, Panginoon, sa amin, pero kami ay blessed, Panginoon. Kami ay laging may kagalakan dahil kapiling ka namin sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, ang pinag-usapan namin ngayon, how to be a real disciple, Panginoon. At ang topic namin, Lord, ay carrying your cross. Nakita namin na sobrang laki pala, Lord. Sobrang hirap at sobrang bigat pala, Panginoon, ng pagsunod, Panginoon, sa inyo. Pero, salamat, Lord, sa mga pangako mo, Panginoon, sa amin na hindi mo kami iiwanan at hindi mo kami pababayaan sa pagharap, Panginoon, sa lahat ng mga hardships, Panginoon, sa pagsunod namin, Panginoon, sa inyo. Mas mainam, Panginoon, na kasama ka namin sa buhay na ito na kami ay sumusunod, Panginoon, kaysa na-enjoy nga namin ang buhay na ito, Panginoon, pero wala ka, Panginoon, sa amin. Sa dulo nito, Lord, ay kapahamakan. Pero Lord, kapag kakasama ka namin at sinusunod ka namin, Panginoon, ang sa dulo nito, Panginoon, ay buhay na walang hanggan. Maraming salamat po, Lord, sa iyong mensahe, Panginoon. Ang dalangin namin, Panginoon, gampanan namin yung magiging totoong disciple by really denying ourselves. Unahin namin ang iyong kaharian, Panginoon. Ang sarili naming agenda ay i-align namin sa agenda mo, Panginoon.
I-correct mo kami, Panginoon, kung kami ay nagkakamali ng landas, Panginoon. At i-desire namin, Panginoon, na sundin ang iyong landas, Panginoon. Sundin ka, Panginoon, at ang iyong kalooban sa aming mga buhay. Lord, dalangin namin as bilang mga disciples, Panginoon, bilang mga followers ni Christ, Panginoon, ang dalangin namin, magampanan din namin, Panginoon, yung kalahati pa ng pagiging disciple namin. And that is to evangelize, to reach out for the lost, to reach out for more souls, Panginoon. Huwag mong hayaan, Panginoon, na kami ay manatili lang na nai-enjoy ang presence mo, samantalang merong mga tao, Panginoon, na bound to hell, Panginoon, bound to suffer ng habang buhay na kamatayan, Panginoon, doon sa hell, Panginoon. Lord, hayaan mo na mahalin namin sila, Panginoon, kagaya ng pagmamahal niyo, Panginoon, sa kanila. Let us be a real disciple na nagdi-disciple, Lord, sa maraming tao, Panginoon. Maring mahirap ito, Lord, pero salamat sa iyong banal na Espiritu na siya magpapalakas, Panginoon, sa amin at tutulungan kami hanggang sa dulo ng aming pagganap, Panginoon, dito. Maraming salamat po, O Diyos. I speak blessing, Lord, sa lahat na nag-attend ngayon. Ikaw ang siyang patuloy na nagpala, Panginoon, sa bawat isa. Sa lahat, Lord, ng aspeto ng pagpapala, Panginoon. Kung may mga karamdaman, Panginoon, ikaw ang siyang magpagaling, Panginoon, sa kanila. Dalangin din namin, Panginoon, sa inyo, Lord, yung mga bisita, Panginoon, namin, online man, Lord, or face-to-face. Ikaw ang siyang magpapala. Ikaw, Lord, ang nakakilala, Panginoon, sa kanila. At ikaw, Lord, ang haabot, Panginoon, sa kanila. Tutugunin mo, Lord, ang kanilang pangangailangan. Especially, Lord, yung blessing na kaligtasan, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. Inaalay namin, Panginoon, ang araw na ito. Ikaw ang siyang maluwalhati, Panginoon, at sa aming makakaharapin na araw, Panginoon, na linggo, Panginoon. Ikaw ang magpala, Panginoon. At gamitin mo kami, Lord, na maging asin at ilaw ng lahat, Panginoon, na aming makakasalamuha. Pinupuri ka namin, binabalik namin ang lahat ng papurit na walhati, Panginoon, sa inyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless everyone. See you po next Sunday. Pwede na po tayo magkamayan.